Video ang ating i-share sa inyo ay itong paano ba maging affiliate dito sa Lazada. So, ayan, pwede ka na rin maka-earn ng mga commission gamit itong affiliate mo dito sa app na to. So, una, pumunta ka So, bali, ito tayo sa pinaka-face ng application itong Lazada. And then, i-click mo lang tong all channels. Pagka-click mo niyan, lalabas itong mga kung ano-ano na pwede kang maka-earn or maka-explore. Click mo tong last affiliates. Pagka-click mo niyan, mapupunta ka dito sa my account. Click mo ang my account. And then, i-click mo tong settings. Sa settings na yan, or yung parang gear icon, click mo yung unfilled. So, dito sa account information, ang makikita nyo dito ay general info, like member type, kung ikaw ay individual or company. Next naman is, ikaw ba ay nakabase sa overseas or yung hindi na need na mag-passport. So, kung hindi naman kayo need ng passport, dito na lang kayo sa passport is not required. So, dito sa first name, ilagay nyo yung first name nyo. Make sure lang na kung ano yung nasa ID na ipapresent nyo or ipapasa nyo dito sa app na to, yun yung ilalagay nyong name para hindi magkaroon ng invalid or errors. So, last name, passport number. Kung hindi naman, pwede naman na hindi passport ha, yung sinabi ko kanina. Tapos, i-upload nyo dito. And then, ilagay yung expiry date and yung address, postcode, country and region, at saka yung number nyo na ginamit nyo sa last affiliate. And yung referral code. Maglagay ako ng referral dyan sa baba. Tapos, yung email na ginamit nyo, tapos ito yung maraming nalilito sa Lazada Affiliates Program. So, dito kasi, maglalagay ka dito ng picture ng isang form. So, para magkaroon ka ng picture ng isang form na yon, i-click mo itong mismo. Pagka-click mo nyan, dito ka mapupunta. Ito yung pinaka-form ni Lazada na kailangan mong fill upan para maipasa mo. So, pag meron ka ng form na yan, ipiprint mo yan. So, eto na siya. Na-print ko na siya and then na-fill upan ko na din. After nyan, i-upload mo lang siya dito and make sure nasa 2 MB lang yung kanyang masasakop na MB para talaga mag-approve siya. Then, account type info, ilalagay mo yung URL ng Lazada account mo. Tapos, click mo lang yung submit. Next naman ay dito na tayo sa next step, ang payment info. So, sa payment info, nakalagay dito ay beneficiary info. Ilagay mo dyan ang name, country of bank account, and ito nga yung postcode. Or, ito yung sa ID. Sobrang dali lang naman yan. And ito yung IBAN. Lagay nyo rin dyan. Bank account verification documents. Tapos, picture nga nung documents mo. Then, i-click mo lang ulit yung submit. And last but not the least, itong tax info. So, dito ay nakalagay nga, will you be issuing a monthly invoice to Lazada? So, ikaw na bahala kung mag-monthly invoice ka, yes or no lang siya. Tapos, BIR tax identification or TIN, lagay mo lang dyan, yung number ng TIN mo. Tapos, ito, ganun din. VAT certification of registration, lalagay mo lang din dito. Iaano mo lang din yan. Lalagay mo lang din dyan yung picture. Tapos, dito, are you exempted from withholding tax? Kapag exempted ka sa tax, i-select mo na lang dito. I-click mo lang yung submit, tapos mag-wait ka lang dyan mga 1 week bago ma-approve. Ako kasi 1 week, pero yung iba talaga, parang nasa 3 days na approve na sila. So, yun lang. Sana may natutunan kayo dito sa video natin. And kung meron kayong mga katanungan or any suggestions, mag-comment lang po kayo dyan. Sa mga bagong subscribe nga pala sa aking channel, thank you very much. Goodbye.